Isang mapayapang araw mga kaamyanan, tutukan ng mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. NOLCOM nakiisa sa kampanyang isulong ang karapatan ng mga kababaihan. 7th Infantry Division nanumpa ng kanilang pagsuporta sa kampanya to end violence against women. Kasundaluhan naghatid ng serbisyo para sa mga magsasaka sa Tarlac. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Pagsulong para sa karapatan ng kababaihan. Ito ang nais ng Northern Luzon Command sa kanilang pakikiisa sa kampanya to end violence against women and children sa kanilang organisasyon. Ating alamin ang buong detalye sa report ni June Rebosa. Sa kampanya ng gobyerno para maisulong ang karapatan ng mga kababaihan at kabataan laban sa pang-aabuso, nakiisa ang buong Northern Luzon Command sa isinagawang 18-day campaign to end violence against women and their children o BAUSI na formal na sinimulan noong ika-28 ng Nobyembre sa Campakino, Tarlac City. Formal na inilunsad ang kampanya sa isinagawang seminar hingil sa Violence Against Women o BAW at ang MOVE o Men Opposed to Violence Against Women Everywhere sa NOLCOM Conference Room na dinaluhan ng mga kawani ng nasabing Unified Command. Sa temang United for a BAW Free Philippines, layon ng kampanya na bigyang diin ang malakas na epekto ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng bawat isa sa layuning magkaroon ng isang bansa na ligtas mula sa karahasan laban sa kababaihan at mga kabataan. Tinalakay sa seminar ang mga mahalagang batas na nakatuon laban sa BAW sa tulong ni Police Captain Edna Lindilion Pangilinan, ang Chief ng Women and Children's Protection Desk ng Tarlac Provincial Office, na siyang nagbahagi ng kaalaman ukol sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at ang Republic Act 11313 o Safe Spaces Act o kilala rin bilang Bawal Bastos Law. Nagbigay din naman sa MOVE o Men Opposed to BAW Everywhere na tinalakay ni Captain Nelson Joseph Sipabre, Professor, ang Chief Operation Branch ng Office of the Dean, Corps of Professors, AEP, na ang mga kalalakihan ay hindi hadlang sa gender empowerment kundi maaari ring maging kasangkapan sa pag-unlad ng lipunan. Matapos ang seminar, nagpahayag ng pasasalamat si Commodore Carl A.D. Capia, Philippine Navy, ang Deputy Commander ng Northern Luzon Command at ang Chairperson ng God Focal Point Committee sa mga nagbahagi ng kanilang kaalaman. Anya na ang kampanyang ito ay hindi lamang sa isang taunang kaganapan kundi isang pagkakataon na patuloy na magmulat, magturo at itaguyod ang pagbabago. Nagbigay rin ng pahayag si Lieutenant General Fernil G. Buca, Commander ng Northern Luzon Command, hingil sa pangako ng kanilang ahensya na mapanatili at paigtingin ang mga patakaran at procedure na may pagtingin sa kasarian, zero tolerance, ang kanyang polisiya laban sa diskriminasyon at pang-aabuso batay sa kasarian. Mula dito sa Tarlac City para sa Amyanan Reports, ako si June Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Bilang tugon pa rin sa nationwide campaign to end violence against women, kasundaluhan sa Nueva Ecija nanumpa ng kanilang pagsuporta sa nasabing kampanya. Ang iba pang kaganapan at detalye ihahatid ni Judith Bachabe. Aktibong nakilahok ang 7th Infantry Kaugnay Division of Philippine Army sa simultaneous flag raising ceremony nitong ika-25 ng Nobyembre, kalinsabay na pagsisimula ng 18th day campaign to end violence against women sa bansa. Kasama na ito ang iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines, kabilang ang Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy. Kasunod ang simultaneous flag raising ang pakikisa ng Kaugnay Troopers at Civilian Human Resource sa pre-commitment oath at signing of move na sinundan ng infodrive patungkol sa mga batas para sa kababaihan. Nakatakda namang sumailalim ang mga personnel sa pagsasanay gaya ng Piketty Tertia Cali Self-Defense Technique Training.
Higit pa sa pagbaba ng kaso ng karahasan, layunin ng kampanya na bigyang diin ang edukasyon, kamalayan at pag-unawa ukol sa mga isyu ng kababaihan. So ngayong araw, the 7th Infantry Cognate Division is supporting the 18th day campaign to end violence against women. So nagkaroon tayo ng simultaneous flag raising and kick-off ceremony spearheaded by our AFP GHQ. So yun, participate tayo para maging aware not only our women but also our men regarding our campaign to end violence against women. Para sa amin, sa mga civilian human resource, napakahalaga na itong 18-day campaign against violence, especially na nabawasan ang mga incidents. Pagkakaroon ng vow-free is very important kasi when we have this environment na walang violence against women now, we live freely with the men. Siyempre, hindi lang naman pag pinag-usapan yung vow-free is babae lahat, hindi. Nandiyan din, involved din yan yung mga lalaki. Batay sa datos ng Philippine National Police noong nakarang taon, naitala ang mahigit 7,500 kaso ng paglabag sa anti-violence against women and their children. Sa pamamagitan ng Republic Act 9262, binibigyang proteksyon ang mga kababaihan mula sa mga pang-aabusong pisikal, emosyonal, sexual o pang-ekonomiya. Ang pagkakaisa ng lahat ng kasundaluhan at komunidad ay naglalayong makabuo ng isang mas mapayapang lipunan kung saan ang karapatan ng bawat kababaihan ay lubos na igagalang at pinoprotektahan. Mula dito sa 7th Infantry Kaugnay Division, para sa Amyanan Reports, ako si Judith Embechabe para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Samot-saring serbisyong handog ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, inihatid ng mga kasundaluhan para sa mga magsasaka sa Tarlac. Ang buong detalye sa report ni Jessmark Tejada. Isang peace caravan ang inihandog ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Region 3 para sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita na naapektuhan ng komunistang teroristang grupo sa lalawigan ng Tarlac. Inihatid nga ng nasabing aktibidad ang iba't ibang serbisyo kagaya ng libreng medical at dental check-up, kabilang ang pre-eye check-up, x-ray examination, mga libreng gamot at bitamina, kasama na ang blood typing at flu vaccination para sa mga membro ng People's Organization na Malaya. Bukod dito ay nagkaroon rin ng feeding programs, pamamahagi ng hygiene kits, mga school supplies at libreng gupit. Nakatanggap rin ng mga magsasaka ng mga seedlings upang maitanim sa kanilang lupang sakahan, mga food packs, financial aids, 400 sako ng 10 kilong bigas, national at birth registration at job fair. Lubos ang pasasalamat ni Florida Sibayan, Pangulo ng Organisasyong Malaya, sa pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hinihikayat din niya ang kanyang mga miyembro na makipagtulungan sa mga programa ng gobyerno para makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Pinuri naman ni Major General Andrew D. Costello, ang chairperson ng RTF LCAC 3 at commander ng 7th Infantry Division Philippine Army, sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Lieutenant Colonel Jesser M. Bautista, commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, ang sama-samang pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa mga alalahanin ng mga magsasaka sa Tarlac. Maraming salamat sa lahat ng suporta, patuloy ng pagsuporta sa ating magandang buhay para sa kapayapaan. Naway tuluyan na ang pagulad at paggaya ng mga mapupagin ang ating kalusugan. Mabuhay pa kayo lahat ang may God. Ang nasabing aktibidad ay nilaukan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, kabilang na ang lokal ng pamahalaan ng Tarlac, kasundaluhan ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, National Intelligence Coordinating Agency Region 3, Philippine Statistic Authority, Technical Education and Skill Development Authority, kabilang rin sa dumalo ang iba't ibang representatives mula sa Tarlac Provincial Police Office,
First Civil Relations Group ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines at First Civil Military Operations Company ng 7th Civil Military Operations Battalion. Layunin ng Peace Caravan na mabigyan ng bagong pag-asa sa mga membro ng Organisasyong Malaya na minsang inorganisa at nalinlang ng mga komunistang teroristang grupo. Mula dito sa Tarlac, ako si Jess Mark Tejada, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Roan Ballesteros. At ako naman si Divino Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, magtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y biyayaan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y biyayaan sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y biyayaan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.